Patient Record Management web-based app for the Municipal Health Center of Rosario, Cavite. In this part po, makikita po natin yung pinaka-welcome page ng website. And then may welcome message sila na welcome to Municipal Health Center of Rosario, Cavite. Meron din po dito sa landing page na mga municipal health center services kung saan makita po natin din yung family planning and nutrition. Clickable din po siya para kung gusto natin siyang i-next. Then, pag pinindot po natin yung learn more, dito po lalabas yung parang informative message tungkol sa mga specific services niya. Next naman po is makikita natin dito sa part na to yung about us, about the municipal health center lang po yan, yung mga mission and vision. And next is the part of contact us, which is makikita po dito yung mga, yung mga info po. Ayan, main office, health center office, ayan, emergency hotline, and then makita din po dito yung maps kung saan nakalocate yung pinaka-health center po natin. This footer naman po natin, dito po makita yung FAQs, contact info, ayan, quick links, health track info. This part po is edited by the admin. Dito po is kung may i-edit man po yung admin is nasa kanila po yung kakayahan para kung may i-aayos po sila. Next po, punta na po tayo sa pinaka page. First po, yung mga patient is magsa-sign up po, which is yung login interface po natin. Naghingi po siya ng email, which is meron na po kaming ginawa na example. Yan, patient@gmail.com. Then, yung password niya is yan. Meron din po tayong forgot password. Then, yung pinaka-true email nyo po na ilalagay doon is i-fill up nyo po dito. Then, magbibigay na po siya ng reset link para po ma-reset nyo yung password nyo. Then, ma-open nyo po uli yung account nyo. Something like that po. So, sign up naman po natin. Ito yung interface po natin. Nanghingi po siya ng first name, middle name, last name. Then, yung email na gagamitin nyo, which is dapat yung totoong email po na meron kayo sa Google account. Then, age, sex, yan, mamimili na lang po. Then, barangay, provided na din po. Magsaselect na lang din po yung user. Then, ito po is clickable yan. Ayan, then maglalagay ng password na meron po tayong mga constraints na dapat 8 characters, at least 1 uppercase, then at least a number 0 to 9. Ayan, may confirm password din po. Na pag hindi po nag-match is mayroon po tayong nalabas na password do not match. Then after po mag-create niyan, i-check po nila yung terms and privacy. Yan, i-accept lang po nila yan ng ganyan. So, yun. Mag-login na po tayo. Yan. So, nakapasok na po tayo sa patient side. Sa part po na to is makikita po natin. Now, nandito na po tayo sa patient side. Is, after po makapag-create ng account, magla-login, then makikita po ito, automatic na po siya. Ang pinagbasihan po namin ng patient ID is yung year, ayan, year, kung anong month, tapos tsaka po yung pagkakasunod-sunod ng patient. Then, ang mga nandito po sa homepage ng patient is, ito po, welcome, yung announcement na manggagaling sa admin, yung mga basic info, yung current vital signs, then quick health overview, yung last consultation, active prescription. Wala pa po ditong nakalagay kasi hindi pa po siya nakakapagpa-check up. Then, ito po yung mga health tips. Accessible din po siya and editable po ng admin. Pwede po siyang palitan. Then, next. Sa request naman po tayo, yung patient po, if magre-request po sila ng medical cert, ganyan, pwede po sila ditong pumili, tapos number ilalagay, and then reason.
and confirm, tsaka po siya mag-send request. Bali po, ito po yung lumabas, you already have a pending request kasi po, nakapag-request na po kami kanina. So, kapag nakapag-request ka po, kailangan mo na yun ma-complete yung status para po makakapag-request ka po ulit. Then, request history. Dito po makikita kung pending pa po ba or na-release na yung mga document na ni-request ng patient. Pwede din po siyang i-view. Ayan po. Then, sa medical history, dito po makikita yung mga history ng patient na manggagaling sa doktor. Wala pa po siyang laman kasi wala pa po siyang data na na-input ng doktor. Then, settings. Dito po tayo sa settings. Makikita po dito yung personal information, account settings, system information, and then logout. Sa personal information po is, nandito po tayo. Then, meron po ditong click photo to change. Pwede po kayo maglagay ng profile nyo. Ayan. Then, yung mga ano po dito is address lang po yung editable. Save changes. Patient info updated successfully. Makikita po yan dito po sa part ng home. Ito po, nagpalit na po siya. Then, back to settings po tayo. Account settings. Pwede po kayo dito magpalit ng change password. Yun lang po ang pwedeng i-change. Then, system information. About lang po sa information ng system. App version 1. Yung mga developers. Support email. Last updated November 2025. Then, dito na po tayo sa logout. Naman po tayo sa doctor side. So, nandito na po tayo sa doctor interface. Sa dashboard po, nilalaman welcome message. Yan. Tapos, may total patients, total patient per day, total weekly, total monthly patient. Tapos, dito po makikita yung mga recent visits. Ayan po. Tapos, may mga graphs po dito na makikita. Then, barangay with most patient. Kung anong barangay po yung pinakamaraming pumupunta sa health center. Then, common illness. Yung mga sakit po ng mga pasyente dito po makikita. Then, monthly patient visits. Kung gaano po karami yung mga patient na dumadalaw. Same lang din po dito. Weekly lang po siya. Then, punta po tayo sa patient list. Sa patient list po is meron tayong filtered by. Mamimili po kayo dito kung consultation, medical certificate, or prescription po. Nag-iiba-iba po siya base po sa medical documents na di-click nyo. Pwede din po siya sa filters by date. Ayan po. Then search. Ayan po. Lalabas din po siya or pwede din po sa patient ID. Tapos search. Ayan po. Wala pong ganyang patient ID dyan. Then, ngayon sa consultation records, dito po is makikita lahat ng records ng patient. Bale, makakita lang po nito is yung doctor. Hindi po siya accessible ng staff. Then, nandito na po tayo sa request to fill. User requested walk-in patient consultation. Ayan. Nakapag-request po tayo kanina sa medical records po. Galing po siyang patient. Ayan. Pag ni-click po yung update is, dito na po magsusulat ng diagnosis si doc, prescription, and remarks. Then, save changes. May mag-warning po na kung tama po ba yung mga information na nilagay. Then, okay.
medical certificate updated successfully. So, mapupunta na po yan sa staff side. Then, same as well po dito. Dito naman po is, galing po siyang staff. Then, binabato po dito sa doctor. Ang ilalagay na lang po ng doctor is chief complaint, diagnosis, and medication. Then, next, are you sure the consultation information is correct? This will be saved and sent to staff. Click OK, and then, proceed to prescription na si doc. Now, submit. Are you sure all information is correct? This will submit both the consultation form and prescription form. Then, pag okay na is okay. And then, consultation and prescription submitted successfully. Both forms are now available to staff to generate. Nandun na po siya sa staff. Then, makikita po dito yung mga completed na. Then, settings. Same lang po ng sa patient is pwede silang mag-upload. And then, dito po is ilalagay po ng doctor po yung doctor license number, PTC number nila. Then, same lang po sila dun sa patient. Ayan, and then, mag-log out na tayo. So, now, pupunta naman po tayo ngayon sa staff. So, ang nandito po sa staff is welcome. Same lang din po, may profile po sila dito. And then, same as well, total patient, patient today, total weekly patient, total monthly patient. Then, same sa doctor, meron po silang recent visit. Ayan. Then, same lang din po to nung sa doctor side, yung mga graphs. Then, announcement. Dito makikita yung announcement na galing sa admin. Then, patient list. Same as well nung nasa doctor, pero ang pinagkaiba niya lang is konting medical details lang makikita dito. Hindi kagaya ng sa doctor. Then, medical documents. Consultation. Pag magpapakonsult po yung mga patient is pupunta po muna sila sa staff. Then, yung patient ID po nila, need po yun ng staff para po ma-search yung details nila. Tapos, yung information po nila is automatic na po siyang malalagay po dito pag sinearch siya. Ayan. Then, ito na lang po yung mga vital signs, yung fill outan po ng staff. So, submit. Ayan po. Medical record saved successfully. So, mapupunta na po yun doon sa doctor side. Next is, pag magre-request po na yung mga patient ng medical certificate, ito po siya, same as well, is mag-search po sila ng patient ID. Ayan. Ayan, meron po siya, patient found. Then, ito po is, hindi po nila ma-fill outan kasi sa part na po ni Dokto. Then, submit to medical certificate. Yan. Mapupunta na po siya doon kay Doc. Same as well po dito. Sa prescription refill naman is ganito din. And then, yung staff, pwede ditong mag-input ng information kasi prescription refill lang naman po ito. Then, submit prescription refill. Mapupunta na po yan dito sa printing. Automatic na po siya. Then, dito po siya makikita sa medical documents. Prescription. Ayan. So, nandito na po tayo sa medical documents. May pagpipilian po siya, medical certificate po ba or prescription. Then, auto-generate na po siya. Ito po.
Click generate. Then, napupunta po siya sa download po agad. Then, ito po. Nandito na po siya, yung in-input natin. Yung mga personal information po is automatic na po na fill outan kasi kinukuha na po yan sa database. Then, next is, try naman po natin dito sa medical certificate. Same as well po is mag-generate na po tayo. Then, makikita po natin dito yung medical certificate is automatic na din po siya. Yung mga in-input po ng doctor is dito din manggagaling. Ayan. Next is sa patient consultation. Same as well po. Galing po ito sa doctor. Generate. Ayan. Ito po yung mga forms. Ito po yung sinasabi ko na galing po siya sa staff. Tapos, ito po is automatic na din po siya. Then, punta po tayo sa completed request. Yung mga completed request po, ito. Dito po makikita yung mga natapos na po nila. Pwede din po nilang search yung patient name, filtered. Then, next is settings. Personal information, ganun din po. Same lang din po sila sa patient, ganyan. On settings, same as well. System information, same. And then, logout. Admin. Ayan. Admin dashboard. Makikita po dito yung total patient, total doctors, total staff, and total users. Then, dito po sa announcement, yung nakikita po sa staff and patient. Pwede din po ditong mag-add ng announcement. Then, after save is makikita na po yan doon sa staff and patient. Pwede din po nilang i-update. Ayan. And then, ayan, nag-update na po siya or pwede din po nilang i-delete na pag hindi na po nila kailangan. Then, nandito po tayo ngayon sa patient list. Nandito po yung mga patient number po nila. Then, ito po yung action. Hindi po siya naaano kasi walk-in, wala pa po siyang patient number. Then, ito po yung mga patient nila. Then, pwede po nilang maklik to ng papalitan ng status kung active po ba sila or inactive. And then, pwede po nilang i-deactivate or i-activate yung account ng patient. Then, yan, save changes and then, or cancel. Then, same as well, doctors. And, dito naman po is pwede mag-add yung admin ng account ng doctor. Ayan. Ayan, middle name, last name, email, specialization, schedule niya, and add doctor. So, wala po kayo dyan makikitang password kasi default po yung password ng doctor. Bago po makakapag-login yung doctor, makakapunta po siya sa interface is automatic po na magpapalit po siya dapat ng password para po makapasok po siya sa interface ng doctor. Yan. Sa staff, same as well. Ganun din po. Staff, add staff. Wala din po siya. Same as sa doctor po lang siya. Then, meron po tayo ditong action. Same as well. Pwede din po i-deactivate or cancel and save. Then, change admin password. Pwede po magpalit yung admin ng password. Halimbawa po, magre-resign na yung admin. Then, pwede po magpalit ng password yung bagong gagamit po. Then, edit contacts. Yung makikita nyo po sa landing pages is pwede po ditong
edit. Yan. Editable po siya. Then, update. Information, save peacefully. So, pag nag-update na po yan is ma-update na din po yung nasa landing page. Edit tips. Ito po yung mga nakikita natin sa patient side. Pwede natin itong i-edit. Ayan, pwede natin yung palitan. Ganyan. Then, pwede natin i-delete. Then, pwede tayong mag-add new tip. Ayan. Save. Ayan. May bago na po tayo. Then, activity logs. Makikita po dito kung sino yung mga nag-login. Then, log out na po. That's all po. Thank you po sa time nyo and God bless po.